News Headquarters ng Pilipinas. Aksyon! Ito, ipinoklama na ng COMELEC ang mga nanalong party list group na garantisado ng pupuno sa 53 upuan sa Kamara. Para sa detalye, nasa COMELEC si Maricel Halili. Maricel, kamusta dyan? Yes, Jovi, tama ka na. Iproklama nga na nga yung karagdagang 24 na party list groups na pupuno doon sa 58 seats sa Kongreso. So bukod dito sa 24 na ito, matatandaan natin na noong nakaraang linggo ay nagproklama na sila ng 14 pa na party list groups. Kaya sa kabuuan, 38 party list groups yung nakasungkit ng pwesto sa Kongreso. Pero sa ngayon, kapag itinotal mo ito, Jovi, 53 seats pa lamang yung napupunan ng COMELEC. Gayong ang sinasabi nga nitong si COMELEC Chairman Sixto Brillantes ay 58 yung kailangan nilang punan na pwesto sa Kongreso. Ibig sabihin, meron pang 5 pa na kailangang iproklama. Pero nangunguna pa rin nga dito sa tala ng mga party list groups na naiproklama yung party list groups ni na Brother Mike Velarde, ang Buhay, na nakakuha ng 3 pwesto sa Kongreso. Sila lang actually yung nakasungkit ng 3 seats. Ang sumunod na sa kanila, yung A-Teacher, Bayan Muna, One Care, Akbayan, Abolo, Ako Bicol, OFW Family, Gabriela, Co-op Natco, Agap, Sibak, Magdalo at Anwaray, puro mga 2 pwesto yung nasungkit sa Kongreso. At yung iba't ibang mga party list groups naman na pumuno ay tigi-tigisang pwesto na lamang. Pero siguro, Jovi, ang napansin natin dito, 2 doon sa mga party list groups na napasok, yung LPGMA at yung Kabataan, na kapwa nakasungkit ng tig-isang pwesto. Matatandaan natin na sila yung naharap doon sa disqualification case dito sa COMELEC dahil nga nag-post daw sila ng mga campaign materials doon sa mga illegal places. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi naglabas ng desisyon yung COMELEC kung tuluyan nga ba silang i-disqualify o hindi. But apparently, mukhang nga nabaliwala na nga mga kaso na yon dahil ipinroklama na sila ng COMELEC ngayong umaga. Pero ang nagiging issue dito, Jovi, yung isa sa mga disqualified party list group na senior citizens. Ito kasing party list group na senior citizens ay disqualified din ng COMELEC dahil nga sinasabi doon sa nangyari noong nakaraang Kongreso na nagkaroon daw sila ng term sharing. At kung hindi sila na-disqualify, makakasungkit sana sila ng 2 pwesto sa Kongreso. Pero ito yung pinapaliwanag nga ni COMELEC Chair Sixto Brillantes kanina na final and executory na yung kanilang desisyon. Nanindigan sila na kahit na anong mangyari, disqualified sila at hindi sila makakaupo ng 2 representative sa Kongreso. Pero sa ngayon nga ay sinasabi ng kinatawan ng senior citizens na meron pa silang apela sa Korte Suprema, kaya hihintayin pa nila ito. Ang magiging tanong nito, Jovi, meron pa kasing 5 seats na natitira. Ngayon, kapag naiproklama yung 5 seats o kung sino man yung 5 party list na pupuno dito, ano nang mangyayari sa senior citizens kung wala pang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema? So yan siguro yung isa sa mga tatanungin natin kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes maya-maya lamang. Jovi? Maraming salamat, Maricel Halili. Sa ibang balita, apektado na raw ang moral ng Philippine Coast Guard matapos ang insidente noong Mayo 9 kung saan nabaril ng Coast Guard sa may Balintang Channel ang isang Taiwanese fisherman. Ayon kay Coast Guard Head Rear Admiral Rodolfo Isorena, masama ang loob ng kailang mga tauhan dahil binabati ko sila, kayong ginagampanan lang naman daw nila ang kanilang tungkulin. Sa kabila nito, magpapatuloy pa rin daw ang pagpapatrolya nila laban sa mga poacher na pumapasok sa teritoryo po ng ating bansa. Hindi rin daw sila makipagtulungan sa isinasagawang parallel investigation sa May 9 incident. Narito naman ang mga headlines ngayong Martes. Investigasyon ng Pilipinas at Taiwan ukol sa pagkakabaril ng Philippine Coast Guard sa mga Taiwanese fishermen gumugulong na. 8-man team ng NBI pupuntahan ang tirahan ng nasawing mangingisda ngayong araw. Land Transportation Office maglalabas sa mga bagong plaka mula sa Hulyo po. Bagong plaka, may 4 na numero na. Senior Citizens Group binigyan ng hanggang June 30 para ayusin ang petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng kailang disqualification bilang party list group. 38 party list groups iproklama na. Ilang mga bahagi ng Metro Manila uulanin muli ngayong araw pero pag-asa nilinaw na hindi pala sisimula ang rainy season. At sa kabila po ng busy schedule ng magkapatid na Jasmine at Ann Curtis, sasabak din sa eskwela ngayong darating na pasukan.
Makinig lamang po sa Radyo 592.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako po si Joey Francisco. Narito na ang Aksyon Solusyon. Higit sa balita.